and bound him, and put him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife. For John said unto him, It is not lawful for thee to have her. And when he would have put him to death, he feared the multitude, because they counted him as a prophet. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. Whereupon he promised with an oath to give her whatsoever she would ask. She, being before instructed of her mother, said, Give me here John the Baptist's head in a charger. And the king was sorry, nevertheless for the oath's sake, and then we sat with him at meat, he commanded it to be given here. He sent and beheaded John in the prison. And his head was brought in a charger, and given to the damsel, and she brought it to her mother. Sabay-sabay po tayo, ready, go. And his disciples came, and took out the body, and buried it, and went and told Jesus. Great Lord, salamat sa iyong provision, Panginoon, blessing, protection, Panginoon. I pray sa aming pag-aaral ngayong umaga, kayo pong pala. Hindi po kami ng kataliguan, Panginoon, yung lingkod, Panginoon, ng kalakasan din, kataliguan na dyan, ng pagkataliwan. Yung, ginangangako, pag na-permi ko to, lilitin ko ay lahat, wala ka ng pera. Pero bakit sinasabi minsan sa sarili mo, mas parang gusto mo ma-push ka ba na magawa yun? Mayroon gawin. Diba? Ito yung ginawa mo sa sarili mo, lalo ka lang, napahamak. Sinabi niya sa Proverbs, ulit-ulit. Yung sinasabi, surety. Ganun yun. O sigurado ako, kunwari, namutang si Dea kay Juliana, sasabihin, basta sabihin mo, kaya kong bayaran yan. O, kaya niya daw yan. Hindi pala, ba't ko sinasabing kaya niya? Di ba? Huwag kang mag-surety. Pag hindi mo sigurado, pasong-pasong pa, wala yan sa New Testament po. Pinagbawal na po yung hindi nyo alam. Okay? So, ganun itong si Herod, hindi naman niya alam yun eh. So, kahit ayaw niyang papatay si John the Baptist, nangako na siya, mapahiya siya, yan, isa pa yan pala. Mga dapat nating iwasan. Kaya minsan gumagawa tayo ng mali kasi mapahiya tayo pag di natin ginawa yun. Amen? Good ganun. Kaya ito mga, pag di kayo mati, napahiya akong pastor eh. Pero iba naman yan, tama naman yan eh. Yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta, walang kabagay-bagay, hindi mo kailangan mangako, hindi mo kailangan magyabang. Kasi mga mayabang, mga ano ka sa salita mo, hindi mo kailangan mangako kanino eh. Hindi mo obligasyon mangako kanino, di ba? Bakit mo gagawin yun? Hindi tama sa'yo, mayabang ka kasi. Madalas ganun, mayabangan yun. Lahat tayo may kayabangan, ano yan, aminin natin. Pero kaya ngayon, iwasan natin. Alamin natin na hindi maganda yun, iwasan natin. Amen? Yes. Yun. Kaya hindi maganda ginawa ni John ni Herod dito kung sa pinatay niya yung bigod ng Diyos. Dahil sa walang kakwenta-kwentang bagay na pangako lang niya na hindi naman niya kailangan sundin. Ayun, kaya he sent and beheaded John in the prison. Napaka to. Imagine nyo si John, ginalang yan, daming natulungan, daming naligtas dahil sa ministry niya, pinatay lang. So another lesson, huwag ka din manghinayang. Okay? Sakaling, wala na, maglingkod ka lang ng tapat, tuloy-tuloy. Kasi anytime pwede mangyayari sa atin ito, parang hindi mo naisip na mangyayari yun eh, nakakulong na nga eh. Bigla meron na nagsayaw na ewan eh. Pinatay, di ba? So wala nakakalam. Kaya tayo maglingkod lang tayo ng tapat sa Diyos. Amen? Kaysa naman, lagi kang takot, anong gawin ko? Baka mangyayari ito, baka matay ako, baka pagalitan ako, baka wala ka na, di ka nakakilos. Baka asarin ako, baka wala na. Kaya paglilingkod sa Diyos, kailangan mo na matapang ka. Nagtitiwala ka sa Diyos. Alam mo,
Kahit ano mangyari, tama yung ginagawa mo eh. Kung may take sila na mali, ayaw nila, bakit nila ayaw? Tama ba dahilan nila, bakit nila ayaw? O kung hindi, bakit mo sila kapakinggan? Amen? Amen. Yun, tuloy ko lang ha. Ayun na nga, ayun na, patay na siya. Medyo ano no, medyo gory. Ilagay pa yung ulo sa ano. Alam niyo ba yung charger? Doon nilalagay yung mga ulamin. Okay? Ito mga ano kasi, excited dyan. Kahit tayo naman, di ba? Pero lalay ko, pag may mga galing ka chef, excited yun, no? Ito na yung pagkain. Bubuksan na yan. Ano kayang pagkain ka ngayon? Wow! Sarap! Dapat ulo ni John the Baptist siya. Loko-loko itong mga to. So, banggitin ko ulit, mag-ingat tayo sa mga tao. Ako bilang lingkod ng Diyos, ina-expect ko na yan. Minsan, may gagawin sa ibang tao lang, hindi mo paniniwan. Nagawa niya yun, sinabi niya yun. Ba't niya ginawa yun? Ba't niya sinabi yun? Hindi ko gusto, kahit hindi ko gusto yun, inahanda ko na yung sarili ko doon. Amen? Amen. Ganun talaga eh. Maraming loko-loko. So, hindi ka dapat magpapatinag doon. Kasi yung ating yung modelo dito, si Jesus, saka si John the Baptist, nakita naman natin kung ano ginawa sa lubot at sa kanya. Amen? Amen. Yan na, so binigay, pinatay, binigay, ulo, tapos na yung kwento natin, and his disciples came and took up the body and buried it and went told Jesus. So later natin makikita anong gagawin ng Jesus. Anong gagawin niya? Kaya, anong gagawin niya? Wala dito, ano si Pastor dito, pinubutan ng ulo, anong gagawin niya? Dito pa pa yung Saturday. Iba-iba na tayo ano niya, iba na mag-iisip na, ano, baka ko rin sumunod. Yun ang sa inyo yan. Salamat sa Pilipinas, hindi naman na ganyan, no? Pero posible pa rin yan, alam niyo, yung mga Muslim, pag nalaman nila sinasabi natin, penny sila, totoo naman. Yung iba dyan, ano, mainit ang ulo din. Kahit Catholic, lesson naman natin. So, hindi natin alam kung ano sasabihin natin, pero kailangan natin maglingkod sa Diyos. Pag-pain ang paglilingkod sa Diyos, sinasabi mo yung totoo. Wala iba eh. So, ganun din ako kayo ngayon. Kahit hindi naman tayo ganun lang sa kanila, di ba? Minsan tayo, pag meron dito tinay-kinig, di ba sinasabihan din natin, hindi naman natin sinasabi o para lang sino gusto mong galitin ngayon, galitin ko ngayon siya. Hindi naman tayo ganun. No? May dahilan para ayusin natin yung dapat natin ayusin. At masanay na tayo ng ganun. At lahat yan, binabanatan natin. Ano ba yung masakit para sa atin? Kailan lang may sinabihan ako. Kung parang yung sinasabihan kang mali ka, mali ka naman. Kung mali ka, gusto mo sabihin mali ka, Janela? May mali kang ginawa, nagbura ka. Anong gusto mo sabihin sa nanay mo? Very good. Ganun ba? Hindi, di ba? Anong gusto mong gawin? Pagalitan ka para, alam mo dito, mali pala yun. Eh kung lumaki ka ng bastos pala yung bibig mo, di ba? Hindi maganda, di ba? Pero pag sinasabihan ka, magiging matino ka, Kristiyano, di ba? Yun dapat. Kaya huwag kayo magalit sa kaligod ng Diyos. Amen? Amen. Para sa inyo yun. Kaya man, nahirapan nga magsalita dito eh. Sabi ko kasi last time, gusto kong ma-absent eh. Kahapon, sabi sa akin ng doktor, huwag ka nang umalis, dito ka na, huwag ka nang umalis. Humiga ka na dyan. Tutulungan na kita ng mga 3 araw doon. Hindi absent ako ngayon. Natakot ako sa pneumonia. Amen? Iba kayo ma-encounter. Salamat ka, dito pa rin kayo. Sana nagtitiwala kayo sa Diyos kaya dito kayo. Amen? Amen. Iba, ang dahil pa nating maaaral. Kaya pa nating kailangan matutunan. At ang pinag-aaral natin, obviously, nakita nyo naman dito sa bastahan eh. Parang ABC. Hindi na tayo nag-aaral dito ng malaman yung kanta. Malalim yung pinag-aaral dito. Hindi mo yung malalaman, hindi mo pinaglalaban yung pananampalataya mo. Hindi ka naging matapang, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Wala mangyayari.
Makilala niyo si John the Baptist? Opo. So, summarize ka, bago siya pugutan, lingkod siya ng Diyos, matapang siya. Siya yung nagsabi sa mga, para si Jesus din, sabi sa mga, para si mga ulupong! Ano yung ulupong? Mga ahas kayo, ganun si Jesus, ganun si John the Baptist eh. Ano ba sinabi niya? Matapang yan. So, dapat ganun tayo. Okay, tapusin ko na. Sana, anong panalangin natin? Una, maging matapang tayo. Sa katotohanan dapat, di sa mali ha. Soul winning, ganyan po yan. Soul winning, minsan takot tayo. Minsan pag sinugsutan ka, ginagawa niyo dito. Nangyari sa amin yun, may dala akong Bible, oh. Yung mga may habang dun, oh. May habang. Kala naman nila, alam nila ginagawa nila. Ano ginagawa nyo? Yung sinabi ko na ginagawa ko, hindi ako lang magyabangan. Tahimik din siya, ano sasabihin niya? Sinishare ko po yung mga tao dito para maligtas mo na lang. Di mapunta sa impyerno! Hindi siya natakot. Amen! Amen. Eh basta ano ako eh, medyo hindi ako tatabang ka dyan. Pag naintindihan mo, napupunta ka sa impyerno yung mga tao eh. Dahil sa mga kasinungalingan na itong mga to eh. Kung mahal mo yung mga kaluluwa, tatapang ka niyan. Amen? Amen. At yung tapang natin, balance yan, yung matapang lang na makasigaw lang. Hindi tayo ganun. Okay, so yun na muna. Sayang, hindi na-record. Hindi ko alam, na-record na. Anyway, patuloy tayo, amen? Next week, patuloy pa. Balik na pinapalis dito. Sabi naman sa akin ng may-ari nito eh, gamitin nyo lang pasto habang ginagamit niya, hindi lang na-inventa yan. Amen? Amen. So, pero kung sakali, try nyo lang may lumaman ako si Daddy. Bili tayo ng ano dito, para kawawa naman kayo, gusto yung maiwanan dito. Sinong gusto lang ano, wala kami dito. Taas kamay, buti wala naman. So, pray for each other, amen? Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga napapatan, kapagawanan. Nakita namin isa sa mga dakila ng lingkod, si John the Baptist. Na may spirito ni Elijah, Panginoon, I pray. Inaaral namin si John the Baptist medyo masaklap ang sinabi ni John the Baptist. Hindi naman lahat ng Kristyano ganito pupugutan. Pero yung lingkod, John the Baptist pinugutan, Panginoon, pero siya ay natapos niya kanyang takbuhin. Pinaglingkod ang tapat sa iyo, matapang, tapat at matotohanan. I pray, yun ang aming maging modelo, Panginoon. Lalo kami tumapang. Dahil ganun pala, paglilingkod sa inyo, Panginoon, langit naman kami, yung pinakatakot namin. So I pray na bawat isa, Panginoon, mahalin yung katotohanan, magalitan ang kasalanan, hindi mapagmahal sa kaluluwa, hindi sila mapahamak ng impyerno. At nagtas na po sila, Panginoon, of course, gusto nila naman sila po yung mamuhay, yung kasawiran sa inyo, Panginoon. Banalan, so ganun din, just the same. Kailangan na po sa katotohanan, para yung bawat isa, Panginoon, nagiging hindi pagkapagkap sa inyo, Panginoon, banal, ako yung naglilingkod, gising ang Panginoon, gising, sa kasalanan tayo na gising po sa araw. Kaya po lang kayo, mag-iingat sa bawat isa, magpatuloy kami dito, ano, ay kung na sa inyong kabayan, ang aming pagpatuloy dito, mag-iingat, bigyan ng talino, lakas, at provision, Panginoon, ang aming upcoming activities pa yung magpalain nyo, year-end fellowship and Thanksgiving, baptism, Panginoon, ganun po yung first supper. Ito na lang. Sa bawat sa Jesus' name we pray.